sisimulan ko po ang word ngayong umaga sa tanong na, what if po God asked you to do something that didn't make sense? Meron na po bang pinagawa sa inyo si Lord na, bakit? Yan, yung tanong na, bakit ko gagawin? Bakit ako pa? Bakit eto pa? Okay? What if He asked you to spend years building something that no one else understood? Or pwede rin, paano kung tawanan ako habang ginagawa ko to? Paano kung tawagin akong baliw? At sabihin, okay, na nagsasayang lang ako ng oras. Susundin ko pa rin ba si Lord? Tanungin mo yung katabi mo, susundin mo pa rin ba si Lord? Ano po ang sagot niya? Ayan, wala siyang sagot. Okay. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, today, we live in a generation that wants proof before trust. We want to see the outcome before we take the first step. Ikaw ba naman na-try mo ng na-scam? Nabogus? Sino ba naman dito ang hindi magkakaroon ng trust issue? Tama po ba? Tama? Ang dami na pong naloko sa panahon natin ngayon. Kaya ang tendency natin is what? I want proof. Gusto ko sigurado yan. Kaya nga, ibahin nyo po yung bida natin ngayong araw. He lived in a world with wickedness and violence. Yet po, while everyone else walked away from God, this man chose to walk with Him. Amen? Etong mamang ito, meron po siyang choice. Ano yung choice niya? Makikinig siya sa boses ng Diyos o makikinig siya sa boses ng tao o ng tao sa paligid niya? Yes. Kaya nga church, many of us are facing that same scenario, that same question today. Sino papakinggan ko? Yung sinasabi ng Diyos o sinasabi ng magulang ko? Sinasabi ng Diyos, sinasabi ng kapitbahay ko? Sinasabi ng Diyos o yung sinasabi ng social media? Sinasabi ng Diyos o yung mga sinasabi ng kaibigan ko? Anong pipiliin ko? Mahal ko? Oh, yun lang. Paano napunta doon? Iba yun, okay? So, maybe some of you here are facing that same scenario. Kaya nga ngayong araw, samahan niyo po akong pag-usapan. Medyo bago po ito sa pandinig niyo. Baka hindi niyo siya kilala. Oo, baka hindi niyo pa nababasa sa Bible. No other than Noah and the ark. Oh, diba? Bago ba yun? Oo. Noah and the ark. Sige, babasahin po natin ang main text natin. But can you, please help me to read? Salitan po tayo magbasa. Okay lang po ba yun? Ako po muna mauna. Let's read Genesis 6 verse 1 to 22. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Ayun. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled
with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. I Ayan. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. Last slide. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Noah did everything just as God commanded him. God bless the reading of His Word. Okay lang po ba? Inaanyayahan ko po kayong pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong week na inyong ibinigay sa amin. Salamat sa buong week, Panginoon, ng pag-iingat, pagpo-provide. Lord, I pray today as we listen to your word na isa po kaming matabang lupa, Lord. Kami po ay merong bukas na kaisipan, bukas na puso na tatanggap ng iyong salita. I pray, Lord, na hindi lang kami matcha-challenge, hindi lang po kami mapapalakas ngayon, but Lord, muli babalik yung puso po namin sa pagsunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoong Diyos. Pagharian mo po ang bawat anak mo na makikinig ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So before ko po siya ituloy, 3 years ago, kung hindi ako 3 years or 2 years ago, nagpunta po kami ng Hong Kong at isa po sa pinuntahan namin ang Noah's Ark. So itong Noah's Ark po pala, ginawa po talaga siya exact size din ng ginawa ni Noah. So, nung pumunta kami doon, nakikita niyo po ba kami? Baka akala niyo kami mga lizard dyan o kaya langgam. Andyan po kami, hindi lang masyadong maaninag. Kasi sobrang laki po kasi talaga ng ark na yan. At nung pumunta kami dyan, ilang palapag. At may palapag pa na hindi kami napuntahan kasi may bayad na syempre. So, doon lang tayo sa libre, no? Doon lang tayo sa pwede kang makapasok. Tamang picture-picture lang. At sa loob niyan, merong hotel. O, di ba? Sa sobrang laki ng ark na ginawa, Noah's Ark, mayroong hotel sa loob, meron ding hindi. May mga animals din talaga diyan. Basta iba't ibang palapag siya, na talagang ang laki. So, inimagine ko pa lang, grabe pala talaga yung ginawa ni Noah, no? Pwede ng mall, di ba? Sa sobrang laki, napakalaki niya, maa-amaze ka sa kung paano niya nagawa yung ganyang kalaking arka. Amen? Ang laki. Sabi ko, wow, ganito pala yung ipinagawa ng Diyos kay Noah. Imagine take note of this, mag-isa niyang ginawa. Are you here? Sa kanya pinagawa. Okay? So, actually po, just a quick background or just a story sa binasa rin po natin para mas lalo nating maintindihan. Nung simula po, nung inayos ng Panginoong Diyos ang mundo, hinati niya ang lupa, nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng araw, 'di ba? Lahat ng ginawa niya yung creation, inayos niya ang mundo. Yes, nagkaroon ng kaayusan sa isang magulong mundo na madilim lang. Walang order na mundo, okay? Pero dahil sa kasalanan ng tao, yung inayos ng Panginoong Diyos ay unti-unting nasira. Bakit? Kumalat po kasi ang kasamaan, may karahasan, yung mga tao lumalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa verse 5, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart, grabe, lahat daw ng iniisip ng tao ng mga panahon na yon ay puro kasamaan. Imagine mo yon, evil at all times.
At ang nakakalungkot pa doon, sinabi doon sa verse na binasa natin, God nagregret ang Panginoong Diyos sa paglikha niya sa mga tao. Are you here? Kaya nga po dahil dito, hinayaan ng Diyos na dumating ang judgment sa pamamagitan ng malaking baha. Mayroong paghuhusga dahil sa mga taong makasalanan na to. And take note, okay, sa kabila o sa gitna ng judgment, makikita pa rin natin na mayroong pagkilos ang Panginoon kasi meron siyang ililigtas. Are you here? May isang taong nanatiling tapat at yun nga yung bida natin ngayon, that's Noah. Siya lang ang taong namuhay ng may tunay na relasyon sa Diyos nung panahon niya. Are you here? Sabi ito sa verse 8, Noah found favor in the eyes of the Lord because of his faithfulness, dahil sa paglakad niya sa katapat at pananampalataya niya sa Diyos. Habang po ang iba ay abala sa pagkakasala, abala sa sariling buhay, si Noah, ito patuloy siyang lumalakad kasama po ng Diyos. Imagine mo yon. Ito, for example lang, sample lang naman, ito, si MJ lang ang matuwid. Diba? Parang, iba ka, MJ, diba? Kung ako yan, sa inyo, pare-parehas tayo dito, nagagawa ng kasamaan. But there's a man who stand in his faith at lumakad ng maayos sa harapan po ng Panginoong Diyos. Nagkaroon ng rescue plan ng Panginoon. Ano yun? Hindi niya pinabayaan si Noah. Nagbigay siya ng... Ano yung pinagawa ng Diyos kay Noah? Pinagawa siya ng ark. Ng arka, binigyan siya ng arka. Isang idea, anak, gagawa ka ng arka. Para saan ang arka, Lord? Ang arka na ibinigay o gagawin ni Noah ay isang lugar or the place of safety, the place of protection, the place of refuge para kay Noah at sa kanyang pamilya. Take note ha, hindi ito simpleng bangka lang na ginagawa. Pwede ka kasing gumawa ng papel na bangka, di ba? Pinakamadali yun, papel na bangka. Hindi lang basta papel na bangka ang pinapagawa. Napakalaki nito and I believe aabutin ng taon, mahabang panahon para matapos ang ark. Look at the... Hindi nyo po mabasa, medyo malayo po. Grabe si Lord, no? Kapag tinawag ka niya sa isang calling or isang trabaho, He will really direct you. Specific ang kanyang salitang ituturo sa iyo. Ayan, dito nung kanina wala akong matanungan. Si engineer andito. Siguro naman kasi nung kanina nagtatanong na ako, gaano po ba kalaki yun? Wala, lahat sila nakatingin sa akin. O sige, okay lang yan, basta malaki. Malaki yan, engineer, di ba? Yung, anong tawag dyan, yung length niya, 300 cubits, width niya, 50 cubits, tapos yung height, 30 cubits. Ang alam po lang is yung height ko, 5'2", di ba? Ito lang yung alam natin. Pero ang laki niyan, malaki. Yung engineer, ano yung pinakamataas mong nagawang, yun, yung hotel ba doon? Gano'ng kataas yun, engineer? Mas mataas ba yun kaysa dito? Mas mataas. Mas mataas ng konti. Diba? At least may natanungan tayo. Totoo yan, engineer, ha? Yan. So, try nyo pong pumunta sa, anong hotel na yun? Levo Hotel. Wag na po kayong mag-check-in. Medyo mahal, okay? Tingnan nyo lang kung gaano kataas yun. Ganon, di ba? Imagine mo yun, ganon kataas. Taas pa lang yun, ha? Paano pa yung lapad? Are you here? Imagine for that one man, hindi pa naman ako hindi yung 30 at 300 cubits. Pero si Noah, imagine mo yun, ang galing naman. May math na ba noon? Meron na bang kursong engineer nung panahon ni Noah? Imagine how God directed Noah just to build that. At hindi po basta-basta pag-build ng ganyan. Why? May mali ka lang na magawa. May maling butas lang dyan o hindi mo lang mapagdikit ng maayos, pwedeng pumasok ang tubig. Tama po ba? Ayan, kahit hindi tayo marunong, ganun yun. Di ba? Pwedeng lumubog tulad ng Titanic. Nabutas yung Titanic, lumubog. Di ba? So, grabe. Ganyan ang nagagawa
ng taong puno ng pananampalataya sa Panginoon, idadirect ka niya at specific mangungusap sa'yo si Lord kung ano yung gagawin mo. Are you here? So ayan, nung panahon na yon, wala pa pong malakas na ulan. Wala pa po yung mga matataas na baha. Okay? Kasi nung panahon nga nila, sabi nga doon, maayos pa. Okay, gumulo lang dahil nagkasala na yung mga tao. At pwede po na hindi pa nakakita ng, sabi ko nga sa inyo, hindi pa nakakakita ang mga tao ng malakas na ulan, ng malalaking tubig na umaangat, okay, o yung tinatawag nating baha. Yes, hindi pa po nila alam ang flood control. Ayan, wala po silang idea doon. Basta ang alam nila, masaya ang buhay magkasala. Ganon. Kaya sigurado po ako na tinatawanan nila si Noah habang ginagawa yung malaking arka na yan. Pero, kahit mahirap intindihin ang utos ng Diyos, kahit wala pa yung ulan, kahit mukhang imposible, kahit wala pang baha, ginawa ni Noah exactly kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, eksakto. Paano nagawa yun ni Noah? Tanungin niyo ako paano. Ang sagot is faith and obedience. Sabihin mo ulit, faith and obedience. Nagawa ni Noah yung malaking arka na yon dahil meron siyang pananampalataya at sumusunod siya. Hindi dahil sa matalino siya o dahil engineer siya or architect siya. Nagawa niya yon dahil meron siyang pananampalataya at willing siyang sumunod kahit hindi niya naiintindihan yung pinapagawa sa kanya. Sabi po ng Hebrews 11 verse 1, now faith is in what we hope for and about what we do not see. Confident ka at sigurado ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Are you here? Yan ang faith ni Noah. Sigurado siya, confident siya sa sinasabi ng Panginoon na pinapagawa sa kanya. And I believe nagawa niya ngayon, nakagawa siya ng arka because of his faith and obedience to God. Now, malapit na po akong matapos. Gusto nyo yon? Yan ang gusto nyo, yung naririnig yung malapit ng matapos di ba? Okay, sige. Now, let's take a look sa mga lessons na pwede natin pong mapulot at makuha sa buhay ni Noah at sa kanyang pagbibuild ng ark. Are you ready? 3 bagay lang po ito at matatapos na ako kasi parang yung likod ko nagpaparamdam. Okay? Ayan, so 3 lang po ito. Number 1, lesson. Number 1, true faith obeys even when it's difficult. Can you read it again? Amen. Verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Lahat ginawa niya. Lahat ng inutos, ginawa niya. Alam niyo po si Noah, hindi siya sumunod dahil nakita niya yung baha. May baha na, sige gagawa na ako. Sumunod siya dahil naniwala siya sa salita ng Diyos. Lagi ko po itong naririnig kay Daddy Bishop noon. Okay, sabi niya, yung mga bagay lang na ginagawa mo ngayon, yun lang yung pinaniniwalaan mo. Naniniwala ba kayo doon? Bakit kayo nagtututbrush? Naniniwala kayo, di ba, na kapag hindi ka nagtutbrush, masisira yung ngipin nyo. Tama ba? Bakit kayo naliligo? Mga very basic lang. Bakit kayo naliligo? Naniniwala ka na mabaho ka na. So kapag hindi ka na naliligo, hindi ka naniniwala na may putok ka na, di ba? Ayun lang, yan yung lagi natin pinagdarasal na sana ma-reveal sa kanya na mabaho na siya, di ba? So, I believe, naniniwala ka, ginagawa mo yan kasi naniniwala ka doon. Kaya yung mga ginagawa nyo ngayon, bakit kayo nandito sa church, bakit ka nagbibigay? Kasi naniniwala ka dun Bakit hindi mo rin ginagawa? Kasi hindi ka naniniwala. Very simple. Are you here? Alam nyo po, kadalasan ito ang lagi nating thinking or mindset. Susunod ako, basta dapat may assurance. Gagawin ko lang yan, pastora basta make sure na hindi ako mapapahiya. Magbibigay lang ako basta dapat may babalik. Alam niyo po yung thinking na yon, yung mindset na yon, that's not faith. Are you here? The problem of
us right now, ayaw na nating mag-take risk. Sa panahon po ngayon, takot na tayo sa mga bagay na hindi tayo sigurado. Kaya nga pati sa faith po natin sa Panginoon nadadamay. Ayoko nang subukan. Hindi ko na gagawin. Baka mag-fail ako. Ikaw ba naman na-scam ka? Sabi nila yung 5,000 mo magiging 10,000 in 2 weeks. 'Di ba? Naniwala ka naman. So nung na-scam ka, ayaw mo na. Kaya pati sa faith mo kay Lord, ayaw mo na rin. Ayaw mo nang maniwala, ayaw mo nang mag-take risk. Bakit? Gusto ko yung sigurado. Gusto ko yung totoong may outcome. Totoo ba talaga yan? Alam niyo po, nakakalungkot na ipapantay na natin sa nangyayari sa mundo yung kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Na-underestimate na natin yung kilos ng Diyos, thinking, yung ginagawa ni Lord, ganun din yung nangyayari sa mundo. Kaya hindi ko na masyadong ibibigay yung buhay ko. Wow, hindi na masyado. Just a little bit lang, di ba? Alam niyo, yung may reservation, yung merong dito lang, magsaserve ako pero ito lang, magbibigay ako pero ito lang, sasama ako sa mission pero ito lang dapat. Di ba may reservation? Why? Ayaw na nating ma-scam. Ayaw na natin mag-take risk. Church, tingin po kayo sa akin. Ang totoong pananampalataya ay nagdudulot ng totoong pagsunod. Kung totoo yung faith na meron ka, sumusunod. Kaya huwag mo sabihin, I believe in God. I believe in Him. My faith is in Him. Pero hindi ka sumusunod, hindi ka naniniwala sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, fake ka. Ay, hindi ba? Ginudge. Hindi, wag niyo pong sabihin. Baka biglang mawala sa simbahan, o, diba? Kasalanan mo pa na nawala siya, okay? Alam niyo po, I believe hindi naging ready si Noah overnight. Yung mahabang panahon na pananampalataya niya, yung mahabang panahon na pagsunod niya sa Diyos ang naghanda sa kanya para sa moment na gagawa na siya ng arka. Ano nga po ba ang faith? Alam niyo po, ito ang faith. Nagtitiwala ka kahit walang kasiguraduhan. Sumusunod ka kahit mahirap. At nananatili kang tapat kahit walang nakikitang resulta. Sabi sa Genesis 6 verse 15 to 16, very specific, ito ang gagawin mo, Noah. Sabi ng Panginoon. This is how you build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. Alam niyo po, kung i-imagine o babasahin mo pa lang yan, ang hirap ng gawin. Pero nagawa ni Noah. Kaya nga po malalaman mong buo na ang pananampalataya or faith mo sa Diyos kapag sumusunod ka na kahit mahirap at kapag sinusunod mo na ang bawat detalye. Amen? Walang reservation, walang limitation. Sabi sa iyo ni Lord, patawarin mo na siya. Sige Lord, papatawarin ko na siya, pero yung isa lang na ginawa niya. Yung isa hindi. Ay, diba? Mga ganyan, may limitation diba? Nagre-reserve tayo. Lord, magsaserve ako ha, pero ayoko mag-disciple. Ay, may paganyan-ganyan. Medyo tumataas ang kilay natin doon, diba? Okay, diba? Ang galing, ang galing. Ayoko yung napapahiya ako, Lord. Gusto ko lang na pagsuserve. Yan, talaga naman. Ang taas ng ating, ng standard, diba? Okay, Lord, parang ikaw na si Lord, diba? Inuutusan mo si Lord, diba? Kadalasan, lagi tayo may reservation, may limitation. Look at Noah. Lahat ng ginawa niya ay yung sinabi lang ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Very specific, very detailed. Na kung paano niya ginawa yan, yan mismo yung pinapagawa ng Diyos. At alam niyo po, ito yung nakaka-amaze kay Lord na kapag tinawag ka ni Lord, specific na mayroon rin siyang ibibigay sa iyo yung salita. Meron siyang salita na panghahawakan mo para hindi ka huminto, para hindi ka tumigil, para hindi ka malayo sa kalooban ng Diyos.
Kaya kung sa tingin mo tinatawag ka ni Lord para sa isang mission ngayon, may pinapagawa sa iyo si Lord at natatakot ka, huwag kang mag-alala, may salitang ibibigay sa iyo ang Diyos at yun yung panghahawakan mo. Are you here? That's why your faith will lead you to God's perfect will in your life. Hindi ba? Kasi alam mo na si Lord yung nagsabi sa iyo nito. Siya po yung nagda-direct sa iyo. Amen? Naririnig ko rin to lagi sa mga preaching. Kapag may pinapagawa sa atin ng Diyos, if it's His will, it's His will. He will provide. He will give. He will guide. Are you here? Dinala ka dyan ng Diyos, siya ang bahala sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord pala bahala sa'yo eh. Kaya mamaya, sabihin mo sa katabi mo, bahala ka na sa siomay ko. Ayan. Okay, gusto niyo yon? That's number 1. True faith obeys even when it's difficult. Number 2, don't let people destroy your faith. Alam niyo po, siguradong nakaranas si Noah ng pangungutya. Habang ginagawa niya yung ark araw-araw, may mga taong hindi po naniniwala sa kanya. Tama po? Pero itong kagandahan kay Noah, hindi niya hinayaang pigilan siya ng ingay ng mundo. Are you here? Tama po ba? Tingin kayo sa akin. Alam niyo po, ang daming tao kinatatakutan ang ark. Ayaw nilang gumawa ng ark. Ang laki. Ayaw kong gawin yan. Hindi ko kayang harapin yan. Ang nasa isip ng tao ngayon, hindi yan ordinaryo, hindi yan ginagawa ng iba. Nakakahiya. Pagtatawa na lang ako. Ano ako magmumukha akong baliw dito? 'Di ba? Imagine mo 'yun. 'Di ba? 'Di ba, Keron? O, 'di ba si Keron nakita ko? 'Di ba, Keron? Papatayo ka diyan sa gitna ng kalsada ng ark, 'di ba? Pagtatawanan ka ngayon, meron ng pulis, baka pahuliin ka pa sa pulis, 'di ba? O, iisipin ng tao, baliw ka kung ano-anong ginagawa mo. Sino ba naman kasing hindi matatakot sa ark? Ang laki. Are you here? Alam niyo pa, pag gumawa kayo ng ark, kailangan mong ibuhos ang buhay mo, ang oras mo, lakas, kasama na rin ang pera mo. Tama po? I believe. Okay, nung panahon ni Noah, wala pa namang Furcal, 'di ba? Wala namang mga tawag sa mga bilihan ng hardware, 'di ba? Wala. Saan kukuha ng pantik? Glue ba yung ginamit ni Noah? Hindi ko alam. Laway ba? Hindi ko rin alam eh. Wala namang pako noon. O, Kanin, baaw ba? Oo, baaw. Imagine mo yun, panahon ngayon, medyo social na yung mga, tama ba, engineer, kung ano-ano ng klaseng pandikit, semento and all, para makagawa ng matibay, tama, ng, ng solid. Ayan. Alam niyo itong church natin, solid daw to eh, kasi purong bato, purong buhos. Ayan, gumuho na ang lahat. Ang church po natin, hindi pa. Ay, wow! O, diba? Buhos daw po talaga to. Hindi siya yung, basta alam na yan, ng mga gumagawa. Buhos daw talaga to, kaya hirap itong bangbangin. Okay, imagine mo si Noah, paano niya nagawa yun? Wala pa namang kursong engineer or architect noon. Wala namang nabibilhan ng mga ganitong gamit noon, pero paano siya nakagawa ng malaki, matibay at magandang arka? Are you here? Kaya kung ako yun, kung ako si Noah, kung ako lang naman, di ba? Hindi ko gagawin. Paano ko magagawa yun? Maghahanap pa yan ng mga malalaking plywood o ng wood sa kung saan saang lugar para makagawa lang yan. Ang daming tumaas po ang kilay sa kanya. Madaming tumawa sa kanya. Sabi ko nga sa inyo kanina, wala pang baha-baha noon. Ano yung ginagawa niyan? Bakit niya ginagawa yan? Bakit siya nag-aantay sa perfect will ng Lord? O, di ba? May paganyan. Bakit Bakit siya nagbibigay? Bakit siya nagmi-mission? Bakit siya nagbabahay-bahay makapag-share lang ng Word of God? Ang daming tatawa sa'yo. Magtataas ng kilay sa'yo. Pero mga kapatid, okay, hindi man maintindihan ng mga tao na kapaligid sa'yo yung pananampalataya na meron ka, hihilain ka man nila pababa, sasabihan ka man nila ng imposibleng mangyari yung gusto mo,
Pero kung alam mo na si Lord ang nagsabi sa'yo, siya ang nangusap sa'yo, magpatuloy ka. Amen? Kasi po, mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kesa sa approval at sasabihin ng tao. Hindi po mahalaga yung standard ng mundo na dapat ganito, nag-aasawa ka na, dapat ganito, graduate ka na, dapat ganito, may bahay ka na. Hindi po mahalaga ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga kung yan ba yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? So again, don't let people destroy your faith. And last but not the least, handa ka pa ba? Number 3, faith brings salvation to your generation. Wow. Again, faith brings salvation to your generation. In Genesis 7 verse 1, then the Lord said to Noah, go into the ark, you and your family, because I have found you righteous in this generation. Wow. Ang sarap masabihan ng ganon. Amen? Pwede po, tingin kayo sa akin, pwede po sa buhay mo ngayon umiikot ka na lang sa isang senaryo. Andito ka na lang sa isang lugar, paulit-ulit yung ginagawa mo, thinking, ito lang ako, dito lang ako, ito lang ang kaya kong gawin, ito lang ang gusto kong gawin sa buhay. At ang nakakalungkot po, because you are staying in that scenario, madalas po nakakaramdam ka na ng pagkasawa, pagkapagod, kasi paulit-ulit na lang ang buhay. Tama po mga nanay, paulit-ulit, diba? Gigising, magluluto, maglalaba, magtutupi, magwawalis. Alam ko na rin yan, pati sa bahay. Paulit-ulit lang din tayo, maghuhugas ng pinggan, pagtapos maglalaba. Kakalaba mo, mayroon na namang lalabahan, diba? Tama po, mga nagtatrabaho dito, gigising ng umaga, haharap sa computer, magtatrabaho, tapos magpapahinga, tapos tutulog, tapos ganun ulit. Tama po ba? Paulit-ulit, and I believe dahil sa paulit-ulit mong ginagawa, napapagod ka. Right. Kaya nga, baka kaya paulit-ulit na lang. Baka kaya walang pagbabago, walang pagkilos sa buhay. Kasi pwedeng hindi talaga yan ang gustong ipagawa sa'yo ng Diyos. Baka mayroon siyang gusto pang ipagawa sa'yo na hindi mo pa siya ginagawa, kaya hanggang ngayon nandyan ka pa rin. Alam niyo po, church, yung arka na pinapagawa sa'yo ng Diyos, hindi mo alam yun ang magliligtas sa iyo at sa buong pamilya mo. Yung arka na pinapagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo alam yun palang mag-aangat ng buhay mo. Hindi mo alam yun pala ang magdadala sa iyo sa purpose mo. At hindi mo alam na yung arka na yun ang mag-aalis sa iyo sa magulo mong buhay. Take note of this, it's just one man who took the risk. He made the ark and saved his generation. Alam niyo po, damay-damay to. Kapag may isang tao na tumayo sa pananampalataya niya, damay ang buong sambahayan. Grabe. Naniniwala po ba kayo? Imagine mo, mag-isa mo lang sa pananampalataya, pero inilaban mo, ginawa mo yung arka na pinapagawa ng Diyos, na damay yung pamilya mo sa kaligtasan. Are you here? Are you here? Baka kaya lagi kang burnt out at pagod sa buhay at feeling unfulfilled ay dahil may pinapagawang ark sa'yo si Lord na hanggang ngayon hindi mo pa ginagawa. Church, look at me. I want to ask you, what's your ark? Ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos? Pastora, sa inyo lang yan. Kayo lang yan. Mga pastors at leaders ng simbahan lang ang pinapagawa ng arka ng Panginoon. Church, kami lang ang anak ng Diyos. Ayan, o, diba? Lahat po tayo kinakausap ng Diyos. Lahat po tayo may pinapagawa ang Diyos. At ang tanong dito, alam mo po ba na yung arka na inaayawan mo is actually the place of safety. The place of protection, refuge, and blessing to you, to your family, and your generation. Ayaw mo siyang gawin, yun ang magliligtas sa'yo. Ayaw mo siyang gawin, nandun ang susi ng pagpapala. Ayaw mo siyang gawin, yun pala ang magliligtas ng pamilya mo at ng henerasyon mo.
sa mga magulang po na nandito ngayon. Alam niyo po yung pananalangin ninyo, yung katapatan ninyo sa pag-attend sa church, may epekto po yan sa inyong tahanan. Amen? Alam niyo, isang malaking bagay, nagpapasalamat talaga ako kasi kung sa Christian faith, mga second born na kami. Ang firstborn si Papa, di ba? I thank God na nilaban ni Papa yung arka na pinapagawa sa kanya ni Lord. Kasi I believe kung hindi niya inilaban yon, isa rin kami sa mga anak na pinapagalitan ng magulang bakit umaattend ng church. Ano na naman ang church na yan? Ano yung born again? O, diba? Ilan sa mga youth natin dito, ayan, yung mga hinarap nila ang paghuhusga ng mga magulang. Masakit po ba? Masakit? Yung babawalan ka, grabe na yung apoy mo sa Panginoon. Are you here? Ang hirap po maging firstborn. Kami po, literal, hindi ko man po talaga naranasan. Pero yung naririnig ko, umiiyak sila sa amin. Tapos yung iba pasapasa na, pinalayas, sugatan, 'di ba? Yung iba naglalakad, maka-attend lang ng church. Parang makakaramdam ka ng awa. Bakit pa nila nararanasan? Attend lang naman sila ng church. Pero you know what? I just want to thank the firstborn ng pamilya namin, ng aking papa, na inilaban. Kasi siya ang hinarap niya ang arka. Ginawa niya ang arka. O bakit? Kumain siya ng, naalala niyo po yung kwento ko dati, kumain sila ng ano na yung kinain niyo pa? O, tain ng earthworm dahil lang sa pananampalataya. Pinaglakad ng hubot-hubad, 'di ba? Dahil lang sa pananampalataya. Kaya nyo 'yun, 'di ba? Kung ako 'yun, wag na lang. Ganyan din pala ang gagawin sa akin sa church. Wag na lang. Pero buti na lang, merong humarap. Merong gumawa ng arka para lang sa amin. At ngayon, kami po hindi namin naranasan yung bakit kayo ate ng church. Anong oras na nasaan kayo? Naku, sila pa ang magtutulak. Umaten kayo. Mag-serve kayo. Tumugtog ka dyan. Ito, hindi naman sinabi, itugtog mo yung ulo mo, no? Hindi. Maging parte kayo. Alam niyo, lahat kami talagang nagsimula kami sa pinilit. 'Di ba? Kung kayo pinipilit niyo umattend sa church, kami nagsimula sa pilit. Nag-opening prayer ng pilit, nagsusulit ng pilit, 'di ba? Oo, dahil alam niyo naman, 'di ba? Mahihain tayo. So, mga parents, please, wag niyo pong ayawan ng arka. Bakit? Yun po ang magliligtas ng generation nyo. At merong epekto yung patuloy, yung pananampalataya sa inyong pamilya at sa next generation. And also sa mga youth na nandito po ngayon. Yung pagsunod po ninyo sa Diyos, okay, maaaring po na yan ang maging daan ng pagpapala sa inyong kinabukasan. Youth, kahit hindi na ginagawa ng iba, kahit ayaw na ng iba, ipagpatuloy nyo kasi ito yung magiging daan para even yung next generation nyo ay susunod din sa Panginoon. Again, the question to you right now, what's your ark? Ano yung arka na pinapagawa sa atin ng Diyos ngayon? Pwede po. Pwede yung arka na pinapagawa ng Diyos sa'yo ngayon yung pagpapatawad. Ang hirap magpatawad, ang hirap siyang patawarin, ang hirap makalimutan. Pwede yung pinapagawa sa iyo ni Lord yung pagtitiis. Maaaring yung pagbabalik loob mo. Maaaring pananampalataya kahit mahirap. Yung kahit hirap ka na, mananampalataya ka pa rin. Or some of you here, yung ministry mo, or pwede rin yung calling mo. God is calling you for a mission. God is calling you sa isang community, sa trabaho, sa pamilya mo. Maybe that's your ark. And again, I want to remind you, church, na kapag hinarap, ginawa mo yung arka na yan na pinapagawa sa iyo ng Diyos, it will save your generation. Hindi lang para sa iyo to. It's for your generation. Now, as I end, let's recall. Pwede po bang pakibasa natin what are the lessons from Noah and the ark? Number 1. Number 2.
And number 3, as I end po, church, yung buhay ni Noah, yung ginawa niyang arka, paalala po ito sa atin na yung faith na meron tayo hindi po nakabase sa nakikita. Hindi nakabase sa nararamdaman, hindi po nakabase sa mundo, pero nakabase po ito sa pagtitiwala at buong pagsunod mo sa Diyos. Pwede pong makaranas tayo ng mabagal na proseso. Pwedeng mahirap yung daan na tatahakin mo. Maaaring wala ding maniniwala sa'yo. Pero uulitin ko po at i-remind ko sa inyo, kapag kasama mo ang Diyos, merong kaligtasan, merong layunin at merong tagumpay po sa dulo. That's why, church, do your ark now. Save your generation. Tapos na po tayo. Okay po lang po ba tumayo tayong lahat? And allow this song, this worship to minister to you. Hindi ko po alam kung gaano kalaki yung arka na pinapagawa sa iyo ng Diyos. But I pray that your faith will arise today, so you will be able to do that ark. Magagawa mo at matatapos mo.